morning. Bike tayo ngayon to 13 sa may Barangay Kotsu. Nandito ako sa, hindi ko alam kung anong kalsada to eh. Sa looban to, from Dasmabayan going to Langkaan doon. So malapit na ako dun sa Langkaan. Magbabike ako ngayon kasi I will test the new MTB frame, hardtail frame from Mountain Peak. Okay. So ano siya, anong model? Everest Pro. Everest Pro. Okay, so ano siya, medium 29er, tapos through axle non-boost. Okay. Gawa siya sa aluminum alloy X6 material. Okay. So using super light technology. Ayan, super light technology. Magaan siya. Ano to eh, actually 1.7 kg. So magaan siya by 1 kilo from my former frame, yung Speed 1 na pang trail. Maganda din yung Speed 1 kaso pang trail yon, so makapal. So medyo mabigat, pero maganda din yung Speed 1. Okay. So yan. Ano pala siya, ang drivetrain ko is Shimano SLX yung crank, tapos yung cog tsaka yung mga derailleur is Shimano Dior o Shimano Diore. Ang hub nito Shimano SLX, tapos ang fork is SR Santur Axon. Okay. And my bike computer is Magin C506. Naka-connect sa Strava yun. So yun yung pang-measure ko ng distance. Okay, so i-try out ko. Tignan natin kung paano mag-perform. Dito tayo sa may Aguinaldo Highway. So doon, yun yung Manggahan. Ito Lyceum. May hotel eh. Tapos tinatayo yung SNR. Doon maraming doon, yung mga factory. So this is a very busy place, commercialized place. Banda ron yung Manggahan, Barangay Manggahan. Ito yung Lyceum University. Diyan sa Manggahan, pag nag-left ka, papunta yan sa may dating planta ng Intel. So diyan ako nag-work for many years sa Intel. Sa Aguinaldo pa rin to, banda sa Metropolis Village.
Aguinaldo Highway. So pag tinuloy-tuloy mo to, ang dulo nito is Naik. Naik. Mabibilis sa mga sasakyan dito, kaya dapat nasa tabi ka lang. Tsaka may ilaw. On the way to 13, siguro mga less than 1 kilometers, makikita mo tong footbridge. Okay? Pag kumaliwa ka dyan, madadaanan mo ang Barangay Conchu. Barangay Conchu. Okay? So dyan tayo dadaan. It's a very busy road. Sabayan natin tong Montero. Ayan Barangay Conchu. Barangay Conchu. Sikat ito sa mga biker kasi lesser ang sasakyan dito. Tsaka yung kalsada maganda. Okay. Makinis yung kalsada. Pag dinedire-diretso mo to, dadaanan mo yung yung Amadeo, tapos eventually Tagaytay. Okay. Sikat sa mga biker itong route na to. Barangay Conchu, malapit sa 13. Lagpas na ito ng Conchu. Malapit na ito sa silang. Yan may pangalan tinatayong temple. Okay yan, Buddhist temple, no? Kaya sikat sa mga biker itong route na to. Kasi relatively konti yung sasakyan compared dun sa highway. Tsaka kita mo naman yung place, diba? Ang ganda. Linis ng hangin, relaxing. Kaya ang ganda ng place na to. Ganda ng place, diba? Kaya sikat sa mga biker. Nandun na sila, nauna sila.
Barangay 5, Amadeo, Cavite. Malapit na to sa ano bayan ng Amadeo. Siguro mga 2 kilometers na lang. This is another place na maganda, kaya gusto kong i-video. Bayan na ng Amadeo to. Grabe ahon, no? Ayun, no? Kaya cambio tayo. Nandito na tayo sa taas. Ayan. Ayan yung church nila, oh. Church nila. Ayan yung church nila. Dito ako sa Cafe Belardo. Lagpas dito ng konti sa Amadeo. Okay. So, sikat sa mga biker to. Dito nagbe-breakfast yung mga biker. Ayan yung bike ko nakapark. So, ganito itsura niya sa loob. Para siyang ano, yung Starbucks. So ito yung mga pastry nila at saka sandwiches. Yan. So yung Cafe Belardo. Ito pala yung in-order ko na food. Food ko, ayan. Chicken waffle. Maganda dito, okay? So, yung quality ng food, Starbucks level. Yung food, tsaka yung drink, Starbucks level. But the thing is, yung price, same sa Starbucks, okay? Or I would say a little bit expensive kasi nga yung coffee nila, kapresyo ng Starbucks pero maliit. Pero yung quality ng food tsaka drink, same, Starbucks level. Kain mo na ako. On the way to Tagaytay ito. Okay. Siguro 2 kilometers from Cafe Belardo. 2 kilometers. Makikita mo yung sign na yan. Haven Restaurant. Yung red signage. Haven Restaurant. So, pag nakita mo yan, konti na lang. Ayun o, kakaliwa. May sumakay na, sasakay na kumaliwa doon. Kaliwa tayo dyan. Yan, may signage, oh.
to Boho, Tagaytay. Yan, pasok dito. Okay, dire-diretso lang to. Okay. So ano yun ha, 2 kilometers from Cafe Bilyardo, around like that. Tapos kaliwa dun sa may Haven Restaurant. Maraming ahon dito, ayan o. Kaya importante ang bike mo, may maganda cambio. Let's go. 10 speed o 11 speed. Kasi pag wala kang malaking gear sa likod, patay. Ito sa akin nga medyo hirap kasi 42 teeth lang to sa likod Naghahanap ako ng cassette na may 48 teeth sa likod. Okay, 46. 46 sa akin okay lang. 48 kasi naka 2x2 Yan, dire-diretso lang. Tapos around 4 or 5 kilometers lalabas na tayo sa Aguinaldo Highway. Kanina pala binanggit ko nung nasa Lyceum University tayo na Aguinaldo Highway yun. Correction, hindi Aguinaldo Highway yun, yung location ng Lyceum. Yun, Governor's Drive. Okay, correction, Governor's Drive. Yan, dire-diretso lang to. Ang labas nito doon sa Barangay Boho, malapit doon sa Santis Restaurant, sa Gourmet Farm, ganyan. Mainit kasi na lang 3 minutes na lang, 10 o'clock na. Mainit pero yung hangin malamig. Okay, mamaya ko na ulit buksan yung video pagpalabas na sa Aguinaldo Highway. Nakikita nyo yung mga sasakyan na yan? Yan, na yan, Aguinaldo Highway. Papuntang ganyan, Tagaytay na. Okay, ayan, Aguinaldo na tayo. This is Aguinaldo Highway. Siguro mga 2-3 kilometers na yan, Rotonda, Tagaytay. Maraming tao ngayon kasi weekend So weekend ang puntahan ng mga taga Manila sa Tagaytay. Kita nyo? So na yan, Tagaytay Rotonda. That is Tagaytay Rotonda. Maraming tao ngayon kasi weekend. So this is the time na taga Manila nag-aakyatan dito sa Tagaytay. Pauwi na ito ng Dasmariñas, Cavite. So maybe 22 kilometers.
Pero puro pababa na to. Ayan na ang Mountain Peak. Nandito tayo sa Greenwoods sa Dasmariñas, Cavite. So nakapag-bike na ako na around 50 kilometers. So anong masasabi ko dito sa Mountain Peak Everest Pro? Ang ganda, di ba? Ang ganda ng forma niya. So maganda. Magaang siya. Okay? Ano to 1.7 kilos. Okay? So mas magaang siya by 1 kilo compared to my previous bike. Yung previous bike ko, Speed 1, maganda rin naman. Okay? Pero pang trail kasi yun, kaya mabigat. Okay? Pero maganda din yun. Ayan. So maganda siya. Dahil magaang siya, mabilis. So smooth siya, ang ganda, mabilis siya. Tapos you can't really tell pag hindi mo tinravel ng mga 50 kilometers o mas mahaba pa, di ba? Saka pag nakakabit niya yung mga ibang parts, yan. So maganda siya. At ang edge nito is yung kanyang price. Okay? Kasi ano to easily compared to counterparts sa Giant, GT at iba pa, Omencal, Dartmouth, gano'n, half yung price. So mura siya. Okay? Pero maganda yung quality din. Maganda yung paint, magaang din. Okay? Tsaka ang Mountain Peak naman matagal na rin yan sa market so tested na. Okay, so yun, maganda siya. Recommended. Okay, thank you for watching.